Hello mga inay! Another day, another vlog. Pasensya na mga mi at late upload na naman tayo. Mag daily vlog number 2 nga po tayo. At syempre, ano nga ba ang inay sa gabi? At para makita nyo din na hindi napapahinga ang inay mga mi. Ito nga kita nyo naman, alas 5 na to ng mga oras na to. Pero itatayo ko pa lang ang kutsi namin dyan. Di ko nga pala naligpit yan agad yan mga mi kasi natulog si ina tsaka si Sak nung hapon. Kaya gabi ko na din talaga siya naligpit pero ayos lang yan mga inay. Para nga makapagwalis pa din ako. Pero sa totoo lang mga mi, alam nyo ba mas sinisipag talaga akong kumilos pagdating nitong mga hapon. Yun nga, tag-init na naman nga ngayon mga mi. Kaya tag-init na naman nga ngayon din sa bahay namin. Dahil nga yan mi sa halos kadikit lang ng bubong namin yung kisame namin. Kaya ayun, pag tag-init, luto pa rin talaga kami. Char. Kung mapapansin nyo nga mga mi, may maririnig talaga kayong bata sa mga voice over ko. Paano ba naman kasi, kada magbo-voice over ako, lagi sila nag-iingay. Kaya naman, ang ending mga mi, kahit gusto ko mapag-isa, hindi pa rin talaga pwede kasi lagi silang kasama. Ito nga mga mi, malapit na nga ako matapos dito magwalis. Kaya naman, ang susunod natin gagawin ay maghuhugas naman tayo. Kasi tambak na naman nga ang hugasin namin. Lalo na ang baso, parang nasa restaurant. Ubus na naman nga talaga. Paano ba naman kasi mga mi, pag ginamit nila yung baso, diretso agad sa lababo. At isunod na nga natin ang paghuhugas mga mi dahil wala tayong matatapos nito pag hindi natin hugasan. Alam nyo nga naman tayo mga nanay, kikilos tayo pero nagre-reklamo din tayo. Ewan ko ba? Siguro part na din talaga to ng pagiging nanay natin. Yung kilos ng kilos pero reklamo ng reklamo. Kaya feeling ko talaga may inclusion to sa pagiging nanay. Na pag hindi ka naging bungangera, hindi ka pa verified na nanay. Gcash yarn. Char. Anyways, pinipispisan ko pa nga yung lababo namin dyan mga mi. Paano ba naman kasi pag hindi nila nauubos, dinediretso agad nila sa lababo. At mga mi, ako lang ba yung sumusunod sa kanta ni Bitoy? O kayo din? Yung kanta niya ba sa Joy, naalala nyo ba yung mga mi? Na ang uunahin ay baso, kutsara at tinidor, at sunod ay pinggan at plastic container. O Joy, baka naman. Charis. Ito na nga mga mi, tapos na nga ako magsabon, kaya banlawan na natin to. At ito nga mga mi, share ko lang din pala sa inyo. Bagong panganak lang din nga pala ako. Magti 3 months pa lang yung baby ko ngayong February 25. Alam nyo ba mga mi, yung pagbablog ko na to, ang laking tulong talaga para sa akin. Yung tipo na kahit hindi pa ako kumikita, pero ang saya-saya talaga pag nag-a-upload ako. Dahil hindi ako masyado kinakain ng PPD ko mga mi. Kaya enjoy na enjoy ko talaga mag-vlogging ngayon. Kahit na sa akin lahat, video and editing. Pero ayos lang kasi masaya talaga ako sa ginagawa ko. Huwag lang talaga mahuhulog sa tubig tong cellphone ko habang nagbibideo ko. Tapos talaga ang karir mga mi. Charis. At ito nga, balik nga tayo sa ginagawa ko mga mi. Amang linis na nga lang muna ako ng lababo dito. Dahil tapos na ako maghugas ng mga plato. Feeling ko nga mga mi, kung nakakapagsalita lang tong lababo namin, baka nagsasawa na to sa akin. At ito na nga mga mi, finished product na. Ang sarap sa mata, no? Sana laging ganito, no? At ito na nga mga mi, akala nyo ba tapos na ako sa mga ginagawa ko? Well, akala ko din Charis. At yun nga mga mi, nakikita nyo naman siguro no, nagtutupi naman ako dito ngayon. At habang nagtutupi nga ako dyan, sinabayan ko na ng pagtuturo kay Ina. At ang dami pa niyang kailangan sagutan mga mi. Alam nyo ba mga mi, mas mahirap pa siyang turuan kaysa sa kuya niya. Pero kailangan ko talaga tiyagain dahil mag-grade 1 na siya sa susunod na pasukan. Sa ating mga nanay nga kailangan ay naka-multitasking tayo. Para hindi tambak ang ating mga gawain. At ayun nga mga mi, buti na lang nasa mood siya gumawa ng module. At dito nga mga mi, makikita nyo may batang dumating. Galing nga siya dito sa kabilang bahay sa lolo niya. Alam nyo ba mga mi, halos hindi na napipirmihan dito sa bahay. Laging nasa tito ko, makalolo kasi. At ito nga mga mi, habang nagtutupi ako, share ko nga lang din sa inyo na ilang araw na pala akong puyat niyan. Dahil inoorasan ko yung pag-inom nila ng gamot. Nagkaabot sipon kasi silang lahat mga mi. Dahil na rin siguro sa panahon natin ngayon na paiba-iba. Sa totoo lang talaga niyan mga mi, parang pagod na pagod yung katawan ko niyan. Siguro sa pagod na din talaga mga mi, sabayan pa ng puyat. Pero syempre tayong mga nanay, kahit pagod na tayo, hindi natin pinapakita sa kanila. Dahil kahit anong bad trip mo nga at pagod sa araw-araw, pag hinalikan ka pala talaga at niyakap ng anak mo, nakakawala pala talaga ng pagod.
Kahit nga na ang kukulit nila sa araw-araw. Pero kasabihan nga natin mga nanay, mas okay na silang maging makulit kaysa naman nga ganitong may sakit. At ayun nga mga mi, hindi nga lahat ng tupiin ko natapos kong tupiin. Dahil ako nga yung nanay na napakasipag maglaba pero hirap na hirap magtupi. Aminin nyo mga mi, kayo din, ganito. Sa lahat talaga ng gawaing bahay, mga mi, ito talaga ang pinaka-ayoko. Ang magtupi. Bukod sa nakaka-boring na nga ang sakit pa sa puwet dahil maghapon kang nakaupo. Lalo na nga sa amin na tambak ang tupiin, aabutin ka talaga ng siyam-siyam sa pagtutupi. O sa mga nakaka-relate sa akin dyan mga mi, i-share nyo naman sa comment section kung kailan ba talaga dapat tayo magtupi. Dahil tapos ko na nga mga gagawin ko mga mi, ginising ko naman muna si Adam para makapag-nebulizer siya. Katulad nga ng sinabi ko kanina mga mi, may mga ubot sipon silang lahat. Kaya itong si Adam, sinusumpong na naman nga ng hika dahil kakaubo niya. Kung maririnig nyo dyan mga mi, talagang umiiyak siya dahil nahihirapan siya kakaubo niya. Nakakaawa lang talaga pag ang bata ang may sakit. Talagang mas gugustuhin na lang natin na sa atin mapunta yung sakit nila, wag lang silang mahirapan. Yan nga mga mi, nakikita nyo nahihirapan talaga siya. Kaya habang nag-nebulizer siya, tinutupak siya. Kaya naman nga mga mi, ako nahihirapan din. Pero syempre, ayos lang yon mga mi. Kahit nga maging zombie mami man ako dahil sa puyat. Basta gumaling lang sila. At ayun na nga mga mi, dahil nga kumalma na siya, makakatulog at makakapagpahinga na nga din ako. Kaya naman, para sa mga katulad kong all around nanay dyan, laban lang mga mi, fighting! Thank you for watching, see you on my next vlog!